Nabanggit ko dati na isa sa mga malimit o paboritong awitin sa simbahan ng aking mga magulang noon, nung maliit pa ako, ay ang awit na I have decided to follow Jesus. At may kasunod yan na linyang, marahil alam ng iba, no turning back, no turning back. Ay hindi ko nga sure kung yan lamang ang lyrics ng awit na yan. Pero siguro kung medyo papansinin lamang natin ang awit na to, tila lumalabas na ang mahirap sa pagsunod kay Jesus ay hindi talaga yung pagpapasya dito, kundi yung pagpapatuloy dito. At totoo yan mga kapatid, bagaman nga marahil parang madali lang magpasya na sumunod kay Jesus, pero ang tanong o usapin dito ay kung magpapatuloy tayo dito. Kaya nga maganda yung lyrics. Ay sabi ko nga, kung medyo pag-aaralan natin ng konti, ay magandang sinasabi niya, I have decided to follow Jesus, pero hindi natapos doon, no turning back, no turning back. At ito nga, marahil ang hamon sa atin dito, sa mga nagpasya ng sumunod kay Jesus. Bakit hamon? Nakita natin sa ating mga nakaraang mensahe na ang pagsunod kay Jesus ay may pag-iwan. Ay, ang tanong doon ay tuluyan mo ba siyang iiwan? Kung ano man yon, nakita rin natin na ito ay may pagpili o pagpaprioridad. Meron kang marahil dapat unahin. Ang marahil ang tanong ay gaano mo talaga uunahin yung pagsunod kay Jesus? Paano ka marahil magtutuloy-tuloy doon? At nung isang linggo lamang, nakita natin na meron itong pagtanggi. Alos magkakahawig, pero tila ito yung hamon sa pagsunod kay Jesus. Gaano tayo maninindigan sa mga hinihingi ng pagsunod sa Kanya? At sa ating pagpapatuloy nga sa ating seryeng ito, muli inaanyayahan ko kayong buksan inyong mga Biblia. Sa seryeng ito, tayo tumutunghay lamang sa Ebanghelyo ni Mateo. At para sa pangalawa sa huli sa ating seryeng ito, muli ay buksan nyo ang inyong mga Biblia sa Ebanghelyo ni Mateo. Tutunghayan natin ang mula talatang 1 hanggang 5. Ebanghelyo ni Mateo 18 mula talatang 1 hanggang 5. Ito po ang sinasabi ng salita ng Diyos. Nang oras na iyon ay lumapit ang mga alagad kay Jesus na nagsasabi, sino ang pinakadakila sa kaharian ng langit? Tinawag niya ang isang maliit na bata at inilagay sa gitna nila. Sinabi niya, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, malibang kayo magbago at maging tulad sa mga bata, kailanman hindi kayo makakapasok sa kaharian ng langit. Sino mang magpakumbaba ng tulad sa batang ito, ay siyang pinakadakila sa kaharian ng langit. At sino man tumanggap sa isang batang ganito, sa aking pangalan, ay tumatanggap sa akin. Kaya nang alam natin na ang tema ng Ebanghelyo ni Mateo ay patungkol sa kaharian ng langit. It's about kingdom of heaven. At gaya ng alam din natin, ang Ebanghelyong ito ni Mateo ay nahahati sa 5 mahahabang diskurso o pagtuturo ng Panginoon. At ang ating tekstong ito ay ika-4 sa 5 mga diskursong ito. Sa katunayan, ito ang pinakaumpisa ng ika-4 na diskursong ito ng ating Panginoon. At ito ay pumapatungkol sa kung paano tayo mamumuhay sa kaharian o sa komunidad na ang nagahari o namamahala ay ang ating Panginoong Hesukristo. Gusto ko lang medyo paalala muli para sa kapakanan ng lahat na ang kaharian ng langit na binabanggit dito ay hindi pumapatungkol sa langit mismo, sapagkat marahil merong ganyang pagtingin, especially yung iba. Kundi ito ay pumapatungkol sa kaharian ni Kristo na kung saan ay nag-umpisa na sa kanyang unang pagparito in His first coming.
At lahat ng mga mananampalataya kay Kristo ay nasa ilalim o kabilang sa kaharian o komunidad na iyon. At dito sa partikular na diskurso o pagtuturong ito ng Panginoon, ang focus o sentro ng kanyang pagtuturo ay kung ano yung ugali o katangian na dapat umiral sa kanyang mga alagad. Doon sa mga nasa ilalim o kabilang sa kanyang kaharian. At ang pasimula ng kanyang pagtuturo dito ay itinuro niya na sila ay dapat daw maging tulad sa mga bata. Napakaganda ng pag-uumpisa ng pagtuturo ng Panginoon sa ika-4 na diskurso niyang ito sa kabuuan ng chapter 18. Pero base lamang sa ating tututukang mensahe ngayon, bakit napakaganda ng kanya naging pag-uumpisa dito, ang pinakakonteksto kasi nitong ika-4 na diskursong ito ng ating Panginoon sa kanyang pag-uumpisa, ang kanyang mga alagad ay nagtanong kung sino ba ang pinakadakila sa kaharian ng langit. Nagkaroon sila ng ganitong mga pagtatanong, ang mga alagad na ito dahil nalalaman nila na hindi na magtatagal at si Jesus ay maghahari na. Uupo na sa kanyang trono. Yan yung sinabi sa mga nakalipas na kabanata, chapter 17, verse 22 and following. Paalala nyo na 3 beses nagpahayag ang Panginoon sa kanyang kaharapin na pagdurusa. At sa chapter 17 ng Matthew, yun na yung ikatlo. Yun na yung ikahuli. So naunawa na ng mga alagad nito na i-establish na, itatatag na ni Jesus ang kanyang kaharian. At sa account ni Mark at Luke, sa daan pa lamang, sila ay nagtatalo-talo na kung sino ang pinakadakila sa kaharian ng langit. At marahil ang mas nag-trigger pa sa mga alagad na ito kung bakit sila nagtanong na, hindi na nila napigilan ang kanilang mga sarili na magtanong kay Jesus kung sino ang pinakadakila sa kaharian ng langit, ay dahil sa mga nakalipas na mga kabanata ay tila laging si Pedro ang nababanggit. Bakit parang lagi na lang yata si Pedro ang name-mention? Halimbawa sa chapter 16, sinabi daw, "Thou art Peter," referring to Peter himself, and upon this rock, I will build my church. So may naging debatable pa nga yan. Parang nasabi patungkol kay Jesus mismo, pero malinaw na yun mismo, although walang problema, pero malinaw na ito ay pumapatungkol kay Pedro. Sa chapter 17, bago ang ating teksto, ay si Pedro ang inutusan ng Panginoon na magbayad ng kanilang buwis. So, punta ka sa dagat, ihagis mong iyong kawil at yung mahuhuli mong isda, mayroong coin doon, bayaran mo yung buwis mo, kasama ako. Marahil iniisip na ibang mga alagad na bakit si Pedro ang lagi nababanggit ng Panginoon. Hindi gaanong sakto yung ganitong parang pinaka-posibilidad nito. Sinabi ko na ang malamang-lamang dito ay dahil nauunawaan ng mga alagad, malapit na maghari si Jesus, pero posible din na may nag-trigger sa kanilang kaisipan. At ito nga yung lagi na lang si Pedro ang may mention. Kaya sila nagtanong na kung sino pinakadakila sa kaharian ng langit. Pero dito, kung mapapansin nyo na lamang, sa halip na sagutin ng Panginoon ng diretso, ang mga alagad na ito, sa kanilang tanong, sila ay tinuruan kung ano yung ugali na dapat umiral sa inyo. Ano yung ugali na dapat umiral sa kaharian ng langit, at iyon ay ang maging tulad sa mga bata. Kaya muli, ito yung aking mensahe ngayong hapon, sa kaharian ni Kristo, ang pagsunod o ang pagiging alagad ay tulad sa mga bata. Sa kaharian ni Kristo, ang pagsunod o ang pagiging alagad ay katulad sa mga bata. Kung isipin natin, bakit itinulad sa mga bata ang ugali na dapat ay pairalin sa kaharian ng langit, sa kaharian na naghahari ay si Kristo?
Alam natin kung anong meron sa mga bata sa kanilang panahon noon. Pag inisip mo yung bata noon, di mo maihahalin tulad yan sa ating panahon ngayon. Ang mga bata noon ay hindi masyadong pinapahalagahan sa kanilang lipunan noon. Kung hindi pinapahalagahan ang isang bata sa kanilang lipunan noon, ipinapakita lamang dyan ang kababaan ng kalooban ng mga batang ito. At hindi natin maihahalin tulad yung katangian ng bata noon sa ating panahon ngayon. Kaya kung nasa panahon ka noon, isa kang bata, o kung ikaw ay matanda, napakahalaga na magkaroon ka ng diwa, kaisipan na katulad ng isang bata. At ito yung nais o itinuro ng Panginoon sa kanyang mga alagad na dapat nilang gawin, na dapat nilang tularan, na dapat maging sila. Ngayon, ano bang masasabi natin muli sa isang bata noon na dapat nating gayahin sa ating panahon ngayon? Dalawang bagay na nais ko ibahagi sa inyo mga kapatid. Una, marahil very obvious, itong dalawang puntos na to. Una, walang mataas na paghahangad o ambisyon sa sarili. Walang mataas na paghahangad o ambisyon sa sarili. At pangalawang bagay, may mababang pagpapahalaga o pagtingin sa sarili. May mababang pagpapahalaga o pagtingin sa sarili. Ito yung dalawang bagay na masasabi nating katangian ng isang bata noon na dapat nating tularan. So una, walang mataas na paghahangad o ambisyon sa sarili. Nakita natin ang pinakadahilan o nasa likod ng pagtatanong ng mga alagad na to kung sino ang pinakadakila sa kaharian ng langit ay dahil lahat sila ay naghahangad na maging una. Lahat sila naghahangad na maging pinakadakila sa kaharian na ito, pero may mali sa kanilang kaisipan. Malinaw na hindi na pag-iintindihan ng mga alagad na ito ang ibig sabihin ng kaharian ng langit. Marahil ang kanilang nasa isip ay katulad sa kaharian ng mga hentil noon, na ang mga namumuno ang pinaglilingkuran. Pero nagkakamali sila. Ipinakita dito na sa halip na sila ang paglingkuran, sila ang kailangang maglingkod. So sa kaharian ni Kristo, ang pagiging alagad o tagasunod ay walang hangarin na paglingkuran. Sa halip ay may hangarin na maglingkod. Ganyan natin unawain ang kaharian ni Kristo. Nakita natin kung bakit sa mga bata inihalin tulad ng ating Panginoon ang pagiging isang alagad. Ang pagiging kabilang sa kaharian ng langit. Muli, gaya ng nakita natin, ang mga bata noon ay walang kaisipan sa mga bagay sa lipunan na kanilang ginagalawan noon. Never silang nag-isip na isang araw ay magiging pinuno sila. Never silang nag-isip na isang araw ay ako'y paglilingkuran ng mga tao. Hindi sila ganyang mag-isip. Sa ating panahon ngayon, masasabi natin na kahit ang isang bata, marahil ay may mataas na kaisipan sa lipunan na kanyang ginagalawan. Ngayon, tanungin mo ang isang bata kung meron siyang pangarap sa kanyang paglaki, marahil sasabihin niya, meron. Ngayon, i-follow up mo yung tanong mo, ano yung pangarap mo paglaki mo? Marahil sasabihin sa inyo na gusto kong maging presidente. Gusto ko lang naman maging presidente. Gusto kong maging doktor. Gusto kong maging engineer. Gusto kong maging scientist. Etc. Marahil isipin mo na lahat ng mga matataas na posisyon sa panahon ngayon. Marahil ang isang bata ay mayroong ganyang pangarap. Pero hindi ganyan yung mga bata na tinutukoy sa ating teksto.
Yung bata na inilagay ni Jesus, pinalapit, inilagay sa kanilang gitna. Hindi ganon yung batang yon. Yung bata noon, walang kaisipan sa matatayog na pangarap sa kanilang panahon noon. Marahil kahit siguro sila mag-isip na mangarap ng mataas na posisyon noon, maging pinuno, maging dakila, hindi nila magawa iyon. Yun ay dahil doon nahubog ang kanilang kaisipan. Doon namulat ang kanilang kaisipan. Yun ay dahil sa uri ng lipunan na kanilang ginagalawan noon. E isipin nyo, ganyan daw yung kaisipan na dapat ay maging sa kanyang mga alagad. Ganun yung uri ng kaisipan na dapat meron tayo. Gustong ipakita dyan na huwag tayong tumuulad sa mga hintil na ang kaisipan ay nasa mundo. Ang prioridad ay nasa mundo. Na ang iniisip ay maging pinuno para paglingkuran ng mga tao. Kaya dito mga kapatid, kaiingat tayo. Ipinapakita dito na kapag ang ating puso ay natuon sa mga bagay sa mundo, hindi tayo magiging concerned sa kaharian ni Kristo. Sa katunayan, magiging wala kang pakialam sa kaharian ni Kristo. Marahil ang iisipin mo ay ang iyong kaharian. Ang mahalaga sa akin ay ang aking kaharian. Ang mahalaga ay merong naglilingkod sa akin. At iyan ang naging problema ng mga alagad na ito. Dahil ang kanilang puso ay natuon sa mga bagay sa mundo, wala na silang ibang inisip kung sino yung pinakadakila sa kaharian ng langit. Iyan ang kanilang naging pagtatanong. Iyan ang kanilang pinagtatalunan. Iyan ang naging napakalaking distraction sa kanila. Buong buhay nila, kasama ang Panginoon, ang kanilang isip ay natuon sa paghahari ni Kristo sa lupa. Malapit nang maghari ang ating Panginoon sa lupa. Sino kayang pinakadakila sa kaharian na yun? At di ba ganyan niya ang nangyari kay Pedro? Dahil inisip niya na maghahari si Kristo sa lupa, sinabi niya hindi dapat magdusa ang Panginoon, subalit nagkakamali siya, kaya sinaway siya ng Panginoon. O di ba ganyan din ang nangyari sa magkapatid na James and John? Kaya hiniling nila na kapag naghahari na si Kristo, sila'y mapaupo isa sa kanan at isa sa kaliwa. Ang mabigat pa dito, ginamit nila ang kanilang nanay para makuha ang pinakamataas na pwesto sa kaharian. Isa sa kanan at isa sa kaliwa, subalit nagkakamali sila. Sapagkat hindi ganito ang kaharian ng langit. Hindi ganito ang kaharian ni Kristo. Ang kaharian ni Kristo, ang pinakadakila, pinakamababa ang siyang pinakadakila. At ito ay magandang pagsusuri sa atin, mga kapatid. Kadalasan kasi mas gusto natin tayo ang paglingkuran. Sino kaya ang may gusto na siyang maglingkod? Mas gusto natin tayo ang paglingkuran. At hindi marapat ang ganyan na mangyari sa atin. Naalala niyo ang ginawa ni Jesus. Sa kanyang mga alagad, siya ang naghugas ng mga paa ng mga ito. Parang hirap isipin. At kung minsan, yan ang ayaw natin. Ayaw nating maghugas ng mga paa ng ating mga kapatid. Kung minsan ang gusto natin, tayo ang huhugasan ng ating mga paa. Of course, hindi literal yan. Bagaman may gumagawa niyan, hindi ganon. Pero kung minsan, ganyan ang gusto natin. Sa halip ng unahin natin ay maglingkod,
Ang gusto natin tayo ang paglingkuran. Hindi ganyan ang marapat mangyari sa mga kabilang sa kaharian ni Kristo. Sinasabing yung makapaglingkod ka raw sa isang marahil sikat o sa isang makapangyarihang tao ng isang marahil bansa, gaya marahil ng presidente, sinasabi nila na yun ay napakadakilang bagay. At totoo yun. Napakamaluwalhati, napakadakilang bagay, bagaman ikaw ay naglilingkod. At ganyan natin makita ang uri ng paglilingkod sa kaharian ni Kristo. Ganyan natin makita ang uri ng paglilingkod sa iyong kapatid. At kung meron akong muli kinakausap sa kalagitnaan ito sa inyo marahil na nakakapakinig ng mensaheng ito online, gusto kong maunawaan nyo kung gaano kadakila, gaano kaluwalhati ang maglingkod sa kaharian ni Kristo. Gaano kadakila ang maglingkod sa mismong hari na si Kristo at maging doon sa mga kabilang sa kaharian na yun. Ganun ba natin nakikita yun, mga kapatid? Parang ang mahirap, pero ganun siya kadakila, ganun siya kaluwalhati. Kaya muli, may panawagan ako sa mga marahil hindi pa nagpapasya na maglingkod kay Kristo, hindi pa naglilingkod sa kaharian ni Kristo, marahil naglilingkod kayo sa maraming bagay sa mundong ito, sa anumang kaharian meron sa mundong ito, marahil sa pinaka makapangyarihang tao o makapangyarihang kaharian sa mundong ito, hindi maihahalin tulad ng uri ng paglilingkod ng naghahari ay si Kristo. Ay, apila ko sa inyo, hamon ko sa inyo na maglingkod kayo sa kaharian na ito at ito rin yung hamon ko at nais kong bigyan ng diin at ito yung pinakahamon ko. Magtutuon ako sa mga kabilang na sa kaharian ni Kristo na ganito mo siya tingnan. Bilang kabilang sa kaharian ni Kristo, hangarin mo na maglingkod. Sa halip na paglingkuran, napakaganda ng sinabi ng Panginoon. Ang sabi niya, katotohanan ng sinasabi ko sa inyo, binibigyan niya ng diin ito. Parang gusto niyang sabihin, makinig kayong mabuti. Sa akin sasabihin, katotohanan sinasabi ko sa inyo, kinuha ang pansin ng kanyang mga alagad. Malibang kayo magbago at maging tulad sa mga bata, hindi kayo makakapasok sa kaharian ng langit. Isipin nyo, nasa kaharian na ng langit ito, pero hindi raw sila makakapasok sa kaharian ng langit. Huwag niyong isipin muli na wawala kaligtasan, hindi ganon. Gusto lang ipakita dito na maging iba tayo sa mundo. Kung sa mundo o sa kaharian ng mga hentil, ang nais o hinahangad nila ay sila ang paglingkuran, hindi dapat maging ganito sa atin. Ipinapakita dito ang kaibahan natin sa mundo. Ipinapakita dito kung ganito mag-isip ang mundo, hindi tayo dapat ganito mag-isip. Alam niyo, hindi nakakapagtaka na kung ang kaharian dito sa mundo ganito mag-isip. Sapagkat wala sila sa pamamahala ni Kristo. Pero hindi ganito sa pamamahala ni Kristo. Bagaman siya'y guro, master, naghugas ng mga paa ng kanyang mga alagad, grabing paglilingkod ang ipinamalas ng ating Panginoong Hesukristo. Katunayan, hindi lamang sa paghuhugas ng mga paa ng kanyang mga alagad, ang ginawa niyang paglilingkod, ipinamalas niya ito ng lubos doon sa krus. Grabing paglilingkod ang ginawa ng ating Panginoong Hesukristo. Parang sobra na naman yata yung maghugas ng paa, pero hindi natapos doon. Nagbibigay siya ngayon ng halimbawa na dapat tularan ng mga alagad. And ultimately, doon sa krus, ang kanyang lubos na gagawing paglilingkod. Kung hindi tayo pinaglingkuran ng ating Panginoong Hesukristo, wala sana tayong kaligtasan. Marahil
Lahat tayo ay mapapahamak. Nakita natin nung isang linggo, sa ating mensahe, siya man itinanggi niya ang kanyang sarili para sa atin. At ganyan din ang hinihingi sa atin. Alam niyo, kahit pa sa paglilingkod sa kapatid, ipinapakita ang pagtanggi sa sarili. Kung wala kang pagtanggi sa sarili, hindi ka makapaglilingkod sa iyong kapatid. Kaya napakahalaga din ng mensahe natin nung isang linggo sa ating mensahe ngayon. Marcos 10, talatang 45, sapagkat maging ang anak ng tao ay hindi na parito upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay na pantubo sa marami. Grabing paglilingkod. At ganyan din yung kaisipan na itinuturo sa atin dito. Laman pa rin ang balita itong patungkol sa isang kaharian sa Davao. Napakagandang pangalan, Kingdom of Jesus Christ. Pero hindi maganda o tama ang umiiral sa kaharian na ito. Pero hindi dapat ganito ang umiral sa kaharian na kinabibilangan natin. So yung unang bagay na inaasahan sa atin, walang mataas na paghahangad o ambisyon sa sarili. Sa halip, para bigyan ito ng diin, may mababang pagpapahalaga o pagtingin sa sarili. Again, yung naging tension sa pagitan ng mga alagad nito, na ito, lahat silang 12. Parang iniisip ko nga, marahil okay lang siguro si Judas na mag-isip ng ganito. Pero lahat silang 12 ang nasa isip ay maging una o pinakadakila sa kaharian ng langit. Pero pansinin niyo ang sabi ng Panginoon dito, muli, sino mang magpakumbaba na tulad sa batang ito ang siyang pinakadakila sa kaharian ng langit. At tila, parang ito yung, ang hirap isipin dito. Parang may irony dito. Gusto mo maging dakila, maging una, ay magpakababa ka katulad ng isang bata na hindi kinikilala ng lipunan, may mababang katatayuan sa lipunan, ganito mo tingnan ng iyong sarili. O maging ganito ka. Nabanggit ko ng mga bata sa kanilang lipunan noon, sa tinatawag na Jewish community. Napakababa ng pagtingin sa kanila. Kaya kung meron silang ginampan ng napakagandang role sa isang tagpo o pangyayari sa Biblia, especially sa Gospels, hindi binanggit ang kanilang pangalan. Remember, doon sa feeding of the 5,000, hindi ba lang nabanggit yung bata doon na may dalang 5 tinapay at 2 isda. Ngayon din sa ating teksto, hindi binanggit ang pangalan ng bata na tinawag ng Panginoon para patuloyin sa kanilang kalagitnaan. Pinapakita lamang dyan ang kanilang mababa at maliit na role sa kanilang lipunan noon. Pero dito, ginamit silang halimbawa ng Panginoon para ituro sa kanyang mga alagad ang ibig sabihin ng pagiging una, ng pagiging dakila sa kaharian ng langit. So sa kaharian ng Kristo, ang pagiging una o ang pagiging dakila ay ang pagiging mapagpakumbaba. Muli ganito mo unawain kung ang pag-uusapan ay kaharian ni Kristo. Pinapakita dito na hindi mo dapat iniisip ang iyong sarili, sa halip ay kabaliktaran. At muli, ito nga naging problema ng mga alagad nito. Kaya matapos ang tagpong ito, ay gayon na lamang ang galit ng 10 alagad sa magkapatid na James and John. Sa chapter 20, nang marinig nila ng magkapatid na to ay hinihiling na paupuin sa pinakamataas na posisyon sa kaharian. Silang lahat ay
nagnanais na malagay sa pedestal. Lahat sila nagnanais na malagay sa pinakamarangyang posisyon. Pero hindi ganito yung diwa sa kaharian ng langit. Alam nyo, kung lahat ganito tayo mag-isip, kung lahat ganito mag-isip na dapat nasa taas, dapat nasa una, wala nang maglilingkod. Pero hindi ganyan ang kaharian na meron sa Hesukristo. Ang uri ng kaharian na meron sa Hesukristo ay may paglilingkuran. Hindi natin sinasabi dito na hindi tayo naniniwala sa isang pamumuno. Kasi pag sinabing paglilingkod, parang wala nang pamumuno. Hindi ganoon. Tayo man ay naniniwala sa isang pamumuno. Yan man ay sa pamahalaan, yan man ay sa iglesia, yan man ay sa isang sambahayan. Naniniwala tayo sa pamumuno dyan, sapagkat yan mismo ay itinatag ng Diyos. Mismong pamahalaan ng Diyos ang nagtatag. Sa iglesia, isang institusyon, ang Diyos ang nagtatag, bagaman higit ang institusyon ng iglesia, sa isang sambahayan, lahat ng yan ay itinatag ng Diyos. Paniwalaan mo ang mga pamumuno dyan, at kung hindi ka na kumikilala sa anumang pamumunong yan, ikaw mismo ay hindi kumikilala o ikaw mismo ay sumusuway sa Diyos. Pero tutandaan natin, sa anumang pamumunong ito man ay sa pamahalaan sa iglesia o ikaw ay head ng isang pamilya, dapat ito ay nasa diwa ng paglilingkod. Ibig sabihin, bagaman marahil ikaw ang namumuno sa anumang pamumunong ito, magkaroon ka ng mababang kalooban, hindi yung parang iniisip mo, parang kang Panginoon. I'm the boss. Mali ang ganyang uri ng pamumuno. Tandaan natin, meron lamang tayong isang Panginoon. At iyon ay ang ating Panginoong Hesukristo. Ngayon, kung sinasabi mo na meron ka lamang o meron lamang tayong isang Panginoon, dapat ang tingin natin sa ating mga sarili ay lingkod o servant. At kung ganyan tayo ganyan ang magiging pagtingin natin sa ating mga sarili, servant, makukuha mo ng maglingkod. Kung hindi mo nga iisipin na ikaw ay lingkod, ang hirap maglingkod. At minsan pa ganyan ang ipinakita ng ating Panginoon sa atin. Maalala nyo na bagaman siya'y Diyos, pero hindi itinuring ang sarili na kapantayan Diyos. Sa halip, nagbihis, nagdamit, itinuring ang sarili na kabantay lamang o tulad ng isang alipin. Bakit? Para abutin tayo. Para paglingkuran tayo. Hindi kasi po pwedeng panatilihin ni Kristo ang kanyang pagiging Diyos sa punto na siya ay nasa lupa. Dahil hindi tayo maaabot. Hindi tayo mapaglilingkuran. At ganyan din ang inaasahan sa atin, mga kapatid. Marami sa atin dito may mga sasakyan. Alam natin, yung isang sasakyan, especially yung headlight, ay meron niyang high and low. Ay, alam niyo, sa sasakyan, pwede yan. Hindi yung po pwede sa atin. Lalo na kung iisipin mo ikaw yung high. Ipipilit mo na, hindi dapat may high and low, parang sasakyan. At ako yung high. Pwede nga nating isipin, si Kristo yung headlight. At kung ganun, dapat low lang. Kung may ilaw man sa headlight na yun, dapat low lang. Walang high. Sa katunayan, kahit nga ang sasakyan minsan lang ginagamit ang high. Kinakailangan, karaniwan low. Ang hirap isipin kung parang talo pa natin ang sasakyan.
Hindi ba dapat mangyari ang gano'n? Ang hamon sa atin ay bilang kabilang sa kaharian ni Kristo. Matuto tayong magpakumbaba sa halip na maging pinakadakila, sa halip na maging una. Siguro nga kung tatanungin natin ang ating mga sarili, kung papipiliin lamang tayo, marahil doon sa dalawang pagpipilian, maging una o maging huli. Siguro nga isasagot natin dyan, gusto kong maging una. Pero pansinin nyo ang sinabi sa parallel account ng ating tekstong ito sa Marcos 33 hanggang 37, pero hayaan yung mas maganda ang sinabi dito, pero basahin lamang natin ang mula 33 hanggang 35 ng Mark chapter 9. Sabi dito, nakarating sila sa Capernaum, at nang siya'y nasa bahay na ay tinanong niya sila, "Ano ang pinagtatalunan niyo sa daan?" Ngunit sila'y tumahimik sapagkat sa daan ay pinagtatalunan nila kung sino ang pinakadakila. Siya'y umupo, tinawag ang 12 at sa kanila'y sinabi, kung sino man ay nagnanais maging una, siya'y dapat maging huli sa lahat at lingkod ng lahat. So diyan mapapansin nyo kung gaano kahalaga ang kababaang loob sa kaharian ni Kristo. At ito'y napakagandang pagsusuri sa atin, mga kapatid. Kapag sinabing kapakumbabaan, ang pinag-uusapan dito, pananampalataya. Kaya kung sinasabi mo na mayroon kang pananampalataya kay Hesukristo, dapat makita sa iyong kapakumbabaan. Kung hindi, parang sinabi mo na rin na wala kang pananampalataya kay Hesukristo. Kaya ito ay magandang pagsusuri sa atin. At muli, nais ko lamang tawagin ang pansin ng mga marahil wala pa sa paghahari ni Hesukristo. Gusto kong sabihin sa inyo na kung hindi kayo magkakaroon ng isang mababang kalooban katulad ng isang bata noon, hindi kayo mapapabilang sa kaharian ni Kristo. At ito yung hamon ko sa inyo, naway magpakumbaba kayo at pasakop kayo sa kaharian ang naghahari mismo ay si Hesukristo. Pero sa atin na kabilang na sa kaharian na ito ni Kristo, ay dapat makita ang kapakumbabaan sa atin. Ito yung inaasahan sa atin, mga kapatid. Kaugnay lamang muli sa kaharian na mayroon sa Davao, hindi ko talaga inaasahan na siya ay magpakumbaba. Hindi ko talaga inaasahan na siya ay magpakita ng anumang uri ng pagpapakumbaba na katulad sa isang kabilang sa kaharian ng Kristo, sa isang pagiging alagad o tagasunod ni Kristo. Hindi ganito ang dapat mangyari sa atin, mga kapatid. Ibahin natin ang ating mga sarili sa anumang kaharian na ito. Sa ating aawitin na himno bilang tugon, pinamagatang diwa ng buhay, sumaamin. Pansinin niyo lamang ang sinabi sa 3 talata, Diyos ng pag-ibig, yung baguhin puso, isip at loobin. Panginoon, panariwain, ang iglesia ay palakasin. So nawa, ito yung ating maging panalangin, mga kapatid, na baguhin ng Panginoon ang ating mga puso, isip at damdamin. Bilang tugon, awitin natin, diwa ng buhay, sumaamin. Guwas po tayo sa panalangin, mga kapatid. O dakila namin Diyos, aming mapagbiyayang Ama, nagpapasalamat muli kami sa paalala ng iyong mga salita na kung sino man sa amin ang nagnanais maging pinakadakila sa iyong kaharian, kami dapat maging tulad sa mga bata. Patunay, O Diyos, na marahil ito nga ay mapanghamon sa amin sapagkat inilalagay namin ang aming sarili sa pinaka mababa
na kalalagayan sa lipunan. Panginoon, nawa ay tulungan niyo kami sa mga bagay na ito sapagkat kami nga bilang mga makasalanan ay ang nais ay paglingkuran. Ngunit hindi ito ang iyong kalooban sa buhay ng iyong mga anak, sa buhay ng iyong mga lingkod, sa buhay ng iyong iglesia. At tulungan niyo nga kami na laging magkaroon ng hangarin na maglingkod sa bawat isa. Sapagkat ito ang napaka-dakila at maluwalhating paglilingkod. Sapagkat ikaw ang aming mismong pinaglilingkuran. Ikaw ang hari sa kaharian na aming kinabibilangan. O Diyos, tulungan niyo kami. Mahabag ka sa amin. Patuloy niyo ngang palakasin ang iyong iglesia. Salamat sa mga oras na to na aming ginugol sa pagsamba. Salamat sa iyong kabutihan sa iglesia na laging merong pagpapaalala at liwanag ng iyong mga salita. Kaya nagpupuri kami. At ito po ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.